Handa ang kampo ng prosekusyon na kontrahin sakaling magmosyon ang Team Duterte para pansamantalang makalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, anong update dyan? Cheryl, bagamat mangilan-ngilan, meron pa rin, patuloy pa rin ang pagdating ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa may labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Kasabay nito, target naman ng kampo ni Digong na hindi na umabot daw sa confirmation of charges sa Setyembre yung kasong kinakaharap niya. Pero hindi pa man nakakapagsumite ng mga argumento sa korte, handa na nga raw kontrahin yan ng prosekusyon o yung mga kontra sa dating Pangulo. Isang oras ding bumisita kahapon sa ICC Detention Center ang lead legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Nasa high spirit naman daw ang kanyang kliyente at nagpapasalamat sa mga taga-suportang nagtipon-tipon lalo nung kanyang kaarawan. Pero aminado ang abogado, naninibago pa raw sa loob ng kulungan ang dating Pangulo. He's an 80-year-old man and he has all the conditions and medical issues that accompany a man who's 80 years old. So adjusting to any new form of life is always difficult, especially if it's prison life. Wala pa ring mga kaanak at tanging mga abogado pa rin ng dating Pangulo ang dumalaw dito mula pa nung Biyernes. Habang nasa final touches na rin daw ngayon sina Kaufman sa pagbuo ng defense team ni Duterte. Aminado ang kampo ni dating Pangulong Duterte, wala naman makakapigil sa kahit sinong gusto magbigay ng opinyon o magsagawa ng demonstrasyon hinggil sa mga kasong kinakaharap nito sa ICC. Pero hiling daw mismo ni Digong sa publiko, huwag pa rin kalimutang irespeto o igalang ang judicial process. Kasabay nito, inihahanda na ng kampo ni Duterte ang isusumiting argumento sa korte. I believe that there is a strong argument for the lack of ability to exercise jurisdiction given the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. I hope that the judges will accept my submission. Bagamat pinag-iisipan, hindi pa raw muna nagsusumite ng motion sina Kaufman para sa interim release ng dating Pangulo. Nakahanda naman agad ang kampo ng prosekusyon na tutulan ang ihirit na paglaya ni Duterte. At nakita naman ng pretrial chamber na kahit wala na sa kapangyarihan, si Mr. Duterte ay maimpluwensya pa rin po siya. Mayroon pa rin pong kapangyarihan ng kanyang pamilya. Pangamba pa nila, baka mas malagay lang sa alanganin ang seguridad ng mga biktima testigo kapag napabalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Lalong-lalo na po ngayon na mukhang nagiging mainit po ang online ecosphere, pati po ang physical ecosphere po. O kaya kailangan po ng iba yung security para po sa mga victims ng war on drugs. At syempre, hindi natin alam kung anong magiging resulta nito sa mga yung mga talagang Davao Death Squad members at yung mga vigilante-style members. Kinontra rin ng prosekusyon ang argumentong walang jurisdiksyon ng ICC sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo. Sa katunayan, may tuturing daw na international crime ang crimes against humanity kaya dapat lang itong litisin sa The Hague. Nakahanda naman daw ang kampo ni Duterte na sagutin ang mga ito sa korte. Cheryl, maagang bumisita dito sa Scheveningen prison sa The Hague, Netherlands ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia. Hindi niya kasama si Veronica Kitty Duterte. Halos isang oras din tumagal sa loob ng detention center si Hanilet at paglabas niya, nagbigay lamang siya ng maikling mensahe ng pasasalamat sa mga taga-suporta at hiling niya, sana patuloy pa rin daw ang pagdarasal ng mga ito para mabilis na mapalaya at makauwi raw kaagad sa Pilipinas ang dating Pangulo. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez, live mula sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.